good evening po sa ating lahat. Ito na naman po si Len para sa ating ika-36th day na ating sharing ng devotion video. At ayan, medyo malata siguro sa boses ko na medyo may pagkapaos ng konti dahil nga sa parang slightly may tonsillitis. But I declare and pray na hindi ito makakapigil at magiging dahilan para tayo ay matigil sa ating pag-sharing ng devotion video na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pagpapaliwanag sa ating kapwa ng mga aral na kailangan nilang maintindihan para sa paglagong espiritual. So, bago po tayo magsimula, wag po natin makakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan ninyo, Panginoon, at pagbibigay sa amin ng lahat na aming mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoon. Na bagamat dumadaan man kami sa mga sakit, sa mga pagsubok, Panginoon, at ano pa mang bigat na aming pinagdadaanan, Panginoon, alam po namin na kagaya ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin ito at hindi ito makahadlang, Panginoon, upang maipahayag ang inyong salita sa aming kapwa, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, that you are our healer, Panginoon, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon. We are healed, Panginoon. At, excuse me po. At nawa sa aming pag-aaral nito, Panginoon, ay laging kayo ang mataas at ang iyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. At lagi itong tumimo sa puso at isip ng mga makakapakinig, Panginoon, at matulungan upang magkaroon sila ng pagbabago ng kanilang isip at kanilang puso at kanilang buhay from glory to glory. Kaya muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko po muna sa Lucas 17:36. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Message. Mapapansin natin na pangatlong ulit ito na may dalawang tao na sinasabi. Dito naman daw ay may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid at gaya sa dalawang naunang halimbawa at ganoon din ang mangyayari. May kukunin at may maiiwan. Application. Kapag daw 3 beses inulit ay ibig sabihin ay importante at pinapatandaan ni Jesus. Gaya ng tanong niya kay Pedro kung mahal siya nito. Sa unang dalawang tanong kasi ay phileo na pagmamahal ang naisasagot ni Pedro kahit ang tanong ni Jesus ay agape. At sa pangatlo ay binabaan na ni Jesus ang tanong na katumbas lang ng kayang ibigay ni Pedro sa kanya. Ang pagmamahal na hinahanap kasi ni Jesus ay walang kapalit at walang hanggan na tanging siya lamang ang makapagbibigay at ang Diyos Ama. Dahil ang pagmamahal na kaya at naisagot ni Pedro ay pagmamahal o pag-ibig na pangkapatid. Ngunit kinaya ni Jesus na abutin tayo sa kaya natin na ibigay na pagmamahal sa Kanya. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayun nga, di ba? Mapapansin nyo kung, syempre, nabasa ko na kasi yung John, Mark, and Matthew na, na mga verses at nagawa ko na rin siya as devotion ng mga ahead of time. So, ngayon, nandito naman tayo sa Lucas. So, dito, makikita mo na kagaya doon sa pagtatanong ni Jesus noon nga kay Pedro. Kasi ang tinatanong ni Jesus, pag sa salita kasi na Tagalog or English is, do you love me? Or mahal mo ba ako, Pedro? Siyempre, mga naging sagot ni Pedro is, abay, siyempre naman po, Panginoon, mahal ko po kayo. Siyempre, may kasamang, pakainin mo ang aking mga tupa. Ayan. Tapos, ikalawang tanong, ganun ulit, mahal mo ba ako, Pedro? Opo, Panginoon. Yun pa rin ang sinagot ni Pedro, di ba? Tapos sabihin, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa pangatlong beses na sinabi at tinanong ni Jesus, si Pedro, parang kumbaga, na yung parang nalungkot si Pedro. Kasi kumbaga, dahil pangatlong beses nang tinatanong ng ating Panginoong Jesus, parang siguro iniisip niya, parang pinagdududahan yata ako ni
ng ating Panginoong Yesus sa pagmamahal ko sa Kanya. Pero kasi, kung maiintindihan niyo yan sa salitang Hebreo, kung nagbabasa kayo ng Hebrew Bible, or minsan kasi may mga Hebrew na salita, or Greek, ayan, yan ang mga usually na mga translation ng mga word. So, may iba't ibang klase kasi ng binabanggit na pagmamahal sa Bible. Yung pinakakilala natin is agape, phileo, yan nga yung brothers and sisters, and eros. Eros naman is pagmamahal ng mag-asawa or magkasintahan sa bawat isa. Ayan. So dito, kumbaga ang kaya lang kasing ibigay ni Pedro sa ating Panginoong Yesus ay yung pagmamahal na parang magkakapatid. So, syempre, ang tanong ng ating Panginoong Yesus, Pedro, mahal mo ba ako ng walang kapantay or walang katapusang pagmamahal? Nagiging sagot nga ni Pedro is pang magkapatid lang. So, ang ginawa ng Panginoong Yesus, sa pangatlong pagtatanong, pinantay niya na, di ba? Yung kumbaga, kung ano yung kaya ibigay na pagmamahal ni Pedro na phileo or brotherly love, yun na lang din yung binigay ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Kumbaga, inabot niya kung ano yung kakayahan ng tao at ng kanyang alagad. Dahil syempre, sila nga lang talaga ng Diyos ang kayang ng Diyos ang kayang makapagmahal sa atin ng walang hanggan at walang kapantay. Kasi syempre, tayo bilang tao, 'di ba? Ang pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating boyfriend, sa ating mga anak, mga kapamilya o kaibigan. Ano lang yan, kumbaga nagpe-paid. Or kung halimbawa, mahalin mo man sila, pero hindi ka naman nakakasiguro kung gaano kahabang panahon o ilang taon silang mananatili dito o ikaw, di ba? So, pwedeng ikaw mauuna o pwedeng sila yung mauuna, di ba? Pero sabi nga, kahit mawala tayo dito sa mundo, ang mga mahal natin sa buhay, ang mundo ay patuloy na iikot at patuloy na ang mga normal na nangyayari ay mangyayari. Magkakaroon ng liwanag na umaga, magkakaroon ng gabi, 'di ba? So cycle lang. So kahit tayo, kapag tayo ay mawawala na dito sa mundo, ating physical na katawan, gagaya nga ng pinaliwanag ko, 'di ba? Pwede pa rin siyang mapunta dahil magbabalik nga siya sa lupa. Pwede pa rin siyang mapunta sa hayop, halaman, mga tao, di ba? Sabi nga is baka yung pawis ni Cleopatra nasa atin kasama sa iniinom nating mga tubig, di ba? Kasi mula nang likain ng Diyos ang mundo, hindi na siya naglikha ulit ng panibago. Kumbaga, ang lahat ay narito na. Nadidiscover na lang ng mga tao dahil sa pagiging modern ng ating mundo. So, kumbaga, yung mga hiwaga na meron dito sa mundo, unti-unti nang nade-develop ng mga tao na pinagkalooban ng Diyos ng karunungan para makita kung ano ba yung mga bagay na kamangha-mangha o kadisko-diskubre at ikagagaan ng buhay ng mga tao. So, mostly kasi ng mga tao sinasabi, mas mabuti pa yung buhay dati. Pero kung iisipin nyo, mas maganda ang buhay ngayon kasi dati napakahirap tumawag sa mga mahal mo sa buhay. Kagaya kami, naranasan namin na ang nanay namin, grade 1 pa lang ako noong unang nag-abroad ang nanay ko. Noon, mahirap pang tumawag kasi nasa isla kami. So, kailangan susulatan kami. Ng airmail na sulat. Mostly, pag dumarating yung sulat, mga 2 buwan na. So, hindi na fresh yung balita, di ba? Hindi mo na alam kung ano yung nangyari sa nanay mo at that moment or at that time. Samantala ngayon, any moment, basta may load kayo or internet, pwede nyo maka-video call at makitain yung mga mahal sa buhay, di ba? Makamusta? At makita kung halimbawa, nahihirapan ba to? Kung masaya ba to? Or kung may mga problema kayo na dapat pag-usapan, di ba? So, kung iisipin natin, at marami na rin mga natutuklasan ngayon para yung mga karamdaman dati, kahit ng mga parao ng mga sinaunang panahon, di ba? Di nila nararanasan sumakay sa eroplano, di nila nararanasan sumakay sa mga kotse. Di ba? Napakarami ng mga magagandang kotse ngayon. Di nila nararanasan sumakay sa mga tren, di ba? Hindi nila nararanasan mag-elevator or escalator. Talagang ang bawat mga paglalakbay ay kailangan
disyerto pa yun, mainit, diba? So, talagang buwis buhay para makapagbiyahe sa isang lugar, tapos aabutin ka na ilang araw dahil ilang bulubundukin at milya ang iyong lalakarin or sasakay ka sa kamelyo para makapunta sa isang lugar, diba? So, kung makikita natin, maraming mga ikinaginhawa ng buhay natin ngayon sa modernong mundo kaysa sa buhay nung sinaunang panahon. Pero, lagi ko lang maipapayo sa bawat isa ay nawa, gamitin natin ang mga makabagong mga teknolohiya na ito para kagaya ng ginagawa natin, di ba? Na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat araw at sa pamamagitan ng ating cellphone or gadget na ginagamit na may load or internet para ito ay ating mai-upload at mapanood na ating mga kakilala, di ba? So, kasi yung karamihan, ginagamit nila ang kanilang mga cellphone or mga gadget para sa mga hindi magagandang bagay. May iba mga nang-i-scam, may iba mga nang loloko or gumagawa ng mga kabulastugan or mga hindi magagandang bagay sa pamamagitan ng mga modernong bagay na ito, di ba? Pero nawa, lagi natin isaisip na mapalad pa rin tayo dahil sa bawat araw na nagising tayo. Meron tayong magagawa para mapaunlad ang ating kaisipan at ang ating buhay. Kumbaga, pwede kang magtrabaho, pwede kang magnegosyo, pwede kang magpatulong sa iba or makatulong sa iba sa iba't ibang mga pamamaraan na pwede mong gawin, di ba? Sabi nga, ay kailangan willing din tayo mag-sacrifice. Kumbaga, ibigay natin ang ating oras para sa Diyos, ang ating mga talento para sa Diyos at sa kapwa natin, at ang ating treasure or kung ano yung meron tayo, ba, pera, kung ano man ang mga treasure nyo. Pero syempre, wag niyo namang hayaan na wala nang matira sa inyo, di ba? Yung kung ano lang yung bukal sa kalooban nyo at alam nyo makakatulong talaga para sa gawain ng Diyos at sa mga lingkod ng Diyos at meron ka pa rin na maitutulong o maibibigay para sa pamilya mo o sa iba pa, di ba? So, sabi nga, ang Diyos ang nakakita na nilalaman ng ating puso at isip kung saan natin ginagamit ang buhay na ito at espiritu na ipinagkakaloob niya sa atin at ang mga talento o kayamanan na mayroon tayo. Basta huwag tayong susuko sa ating buhay dahil habang tayo ay nabubuhay ay mayroong pag-asa. Dahil kasama natin ang Diyos sa bawat araw. Siya ay laging nasa isip at nasa puso natin. So, hanggang dito na lamang po at ako ay magpapaalam na po. Let us all close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa inyong agape love, Panginoon, na kung saan ito ay walang hanggang pag-ibig at walang kapantay na pag-ibig sa amin, Panginoon. Bagamat kami ay makasalanang mga tao, Panginoon, at sa bawat araw o sa bawat linggo, Panginoon, ay hindi maiiwasan na makagawa kami ng kasalanan. Sadya man ito o hindi. Pero alam namin, Panginoon, na kayo ay laging nariyan, Panginoon, upang kami ay patawarin, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, lalong higit, Panginoon, sa mga tumanggap na sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay pagpapalain ninyo, Panginoon, at lalo higit, Panginoon, ang mga nagdalaan ng oras, talento, Panginoon, at mga kayamanan na mayroon sila para sa inyo, Panginoon, at sa aming kapwa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na kaming palakasin sa bawat araw, Panginoon. Ingatan ang aming mga mahal sa buhay at mga kakilala, Panginoon, at tulungan namin sila, Panginoon, upang makakilala sa inyong anak na si Jesus at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na makakamit namin, Panginoon, kahit dito man sa mundo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sapagkat pinapasok namin ang iyong anak na si Jesus sa aming puso at sa aming isip at sa aming buong pagkatao, Panginoon, upang siya ang magningning na liwanag, Panginoon,
para sa aming kapwa. Ikaw ang mapapurihan at mataas, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. At muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat. God bless.